Magandang araw sa inyong lahat. Marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ama na pinakinabangan ang kanyang kahinahunan. Siya ay si Alberto. Pagiging mahinahon at matibay na pananalig sa Diyos. Itong masasabi kong dahilan kaya ako naging matagumpay sa buhay. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Alberto, hindi ko alam na darating ka ngayong birthday ko. Ate Andre, talagang hindi ko sinabi sa iyo para surprise. Ha? Ikaw na tao ka. Hanggang ngayon, napakahilig mo pa rin sa sorpresa. Oh, effective naman, hindi ba? O yan, masaya ka. Oo na. Alam na ba ng mga pamangkin ko ito? Ay, syempre hindi pa rin. Maya-maya pa lang nila malalaman. At may isa pa akong sorpresa sa inyo lahat. Oh, ano pa sorpresa? Nag-retire na ako sa serbisyo. Very good. Tama lamang nang mag-retire ka na sa serbisyo dahil nasa tamang edad ka na ng pagpapahinga. At saka, tapos na sa pag-aaral si Mirasol at Rembrandt. Wala ka nang aalalahanin pa. Oo nga. Pero magtatayo ako ng business. Para naman hindi manghina ang katawan ko. Ito ang na-miss ko sa probinsya, Mirasol eh. Masarap mong luto. Don't worry, Dad. Ngayong kasama na namin kayo, lagi ko kayong ipagluluto. Good, ate. Makakatipid na ako sa budget. Hindi na ako madalas kakain sa labas. Ay siya nga pala, kumusta naman ang mga trabaho niyo? Well, okay naman sa ospital na pinapasukan ko, Daddy. Good. Wala rin po akong problema sa company na pinagtatrabahuhan ko. Ay, wala ba kayong balak na sundan ang yapa ko? Ang maging sundalo rin? Daddy, kontento na po ako sa buhay ko ngayon. Ito po talagang pangarap ko, ang maging doktora. Ako din ho. I hope you understand. Oh, lagi ko naman kayong naunawaan, mga anak. Ang totoo, maligaya ako. Kahit hindi kayo katulad ko. Bahay, tagumpay naman kayo sa inyong mga propesyon, ha? Ikaw, Mirasol, bilang doktora. At ikaw naman, Rembrandt, bilang isang certified public accountant, ha? At lahat pong ito ay nangyari dahil sa inyo, Daddy. At utang po namin sa inyo ang tagumpay namin. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Francis? Oo, Mirasol. 4 years na tayong steady. 2 years ka ng doktora, ako naman 6 years ng doktor. Kaya tingin ko naman, maaari na tayo magpamilya. Kasi... ano Bakit? May problema ba? Natatakot ako. Nag-aalala. Anong pinag-aalala mo? Alam mo, ang nakaraan ng pamilya namin, di ba? Kung inaalala mo na baka maulit sa atin ang nangyari sa magulang mo, huwag ka mag-isip ng ganyan. Iba-iba ang kapalaran ng mga tao. Kasi, Huwag mong hayaang maging hadlang sa ating kaligayahan. Ang inyong nakaraan. Francis, Magtiwala ka sa akin. At magtitiwala rin ako sa iyo. At higit, kapwa natin asahan ang tulong ng Diyos sa ating pagsasama. Wala akong tutulo sa balak niyo, iho. Binibigay ko sa inyo ang aking pahintulot. Salamat po, Tito Alberto. thank you po, Daddy. Ate, dapat kasama ako sa mga abay. Kuya Francis. Siyempre naman. Ikaw pa ba mawawala? Lagi sana kayong magmamahalan, ha? Mag-uunawaan. At panatilihin niyo ang banal na takot sa Diyos. Para hindi kayo maligaw kahit mag-asawa na kayo. Tatandaan po namin yan, Dad. At ikaw, Francis, maging mahilaon ka sana sa iyong asawa, ha? Alam po na isusunod ni Daddy sa sentence na yan. Dahil ang katunayan ng pagiging lalaki ng isang lalaki ay ang pagiging mahinahon. Naniniwala ako doon, Rembrandt.
Kaya gagawin ko yun. Masayang-masaya ang pamilya ko. Kita ko yung kanina. Habang lihim ko silang minamasdan. Sayang. Kung hindi ako nagkamali, sana kasama pa rin nila ako ngayon. Pero huli na ang lahat. Para sa akin magbabago. Ang gusto ko lang naman ngayon, makahingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Alberto. Sinong... Arlinda? Ako nga. Arlinda, nawala siya na malay. Mirasol! Anak, dali! Daddy? Bakit po? Ano po nangyari? Huh? Bakit siya nandito? Nagkumatok siya. At nang buksan ko ang pinto, bigla na lang siyang hinimatay. Halika, tulungan natin siya. Bakit pa? Mukhang may sakit siya, anak. Ay, tingnan mo, ang laki ng ipinayat niya. She deserves it. Taksil siya. Anak, isa kang doktora. Huwag mo sana kalimutan yan. Tungkulin mong magligtas ng buhay. Daddy. Alam ko, nasaktan ka sa ginawa niya. Pero higit ako, anak. Dahil ako ang asawa niya. Subalit nagpakahinahon ako. Nagpakatatag para sa inyo. Anak, kung ayaw mo siyang gamutin, lapatan mo man lang siya ng first aid at dadalhin ko siya sa ospital. Sige na. Kung hindi lang kay Daddy, hindi ko lalapatan ng pangunang lunas yung babaeng yun. Tama naman ang dati mo. Francis! Malaki ang kasalanan sa amin ng babaeng yun. Pinagtaksilan niya si Daddy. Binigyan niya kami ng malaking kahihiyan. Sinira niya ang pamilya namin. Pero may tungkulin kang sinumpaan. Kaya hindi mo dapat pairalin ang galit at personal na damdamin sa pasyente. Madali sa'yo sabihin niya dahil hindi ikaw nasa posisyon ko. Hindi nagtaksil ang mami mo sa iyong daddy. Nagkakamali ka. Oh, Francis. Ang tunay kong mami, nagtaksil din kay Daddy. Pero namatay siya sa piling ng kanyang kinakasama. Ano? At ang nakilala mong mami ko, stepmother ko lang. Ngayon naman siguro, hindi mo na isiping magkaiba tayo. Sabi ng daddy mo, nagtatamparo kayo ng ate mo sa kanya. Kasi naman po, Tita Andrea, binabaliwala kami ni Daddy ang damdamin namin. Alam mo, mahal na mahal kayo ng daddy mo. Bakit mo siya pinag-iisipan na ganyan? Dahil ipinagamot pa niyang babaeng nanakit sa aming lahat. Ayon sa doktor, may cancer sa ovary ang mami niyo. At may taning ng kanyang buhay. Hindi ba maaaring pasayahin niyo siya sa kaunting panahong natitira sa kanya? Wala siyang karapatang maging masaya. Masama siya. Kaya dapat lang na maghirap siya. Ang daddy ninyo, napatawad na siya. Sana ganun din ang gawin ninyo ng ate mo. Iho, higit na mapalad ang nagpapatawad. Dahil wala siyang nagawang pagkakasala. Tama si Tita Rembrandt. Mirasol, Ate, ano bang nangyayari sa inyo lahat? Bakit naging kakampi na kayo ng babae yun? Mapalad pa rin tayo. Dahil kahit nagloko si Mami, naging maganda pa rin ang kinabukasan natin. At yun dahil kay Daddy. Naging mahinahon siya. Hindi niya ginantihan si Mami. Kaya matagumpay tayo ngayon. At sa gagawin nating pagpapatawad.
Si Daddy ang higit nating mapapasaya. Makadarama rin kayo ng kagaangan ng loob. Maniwala kayo. Nandito ako dahil ngayon na natin kukunin ang mga wedding invitation na pinagawa natin. Makakasalan mo pa ba ako? Mira, walang nagbabago sa damdamin ko. Kahit masama ang inasal ko, Nadala ka lang ng galit. Kaya hindi mo agad kami naunawaan. Pero matapos kitang paliwanagan, nagbago ka naman, di ba? oo. Bukas nga, pupuntahan na namin si Mommy. Alberto. Narito pa rin ako. Erlinda. Maraming salamat, Liz, sa'yo. Ginawad mo sa akin ang iyong pagpapatawad. Kahit napakasama ko. Kung ang Diyos ay nakapagpatawad, sino ako na alipin lamang niya para hindi gawin yun? Baka hindi ko na mahintay pa ang ating mga anak. Erlinda, Sana ihingi mo na lang ako ng tawad sa kanila. Mommy! Mommy, narito na po kami. Mirasol. Narito rin po ako. Maraming salamat, mga anak. Patawad sa inyo. Huwag na po kayong umiyak. Pinatatawad na po namin kayo. Salamat, mga anak. Salamat sa inyong lahat. Erlinda, Mami, Wala na si Mommy, Rembrandt. wala lang babaeng minsan kong minahal. Ang babaeng nagbigay sa akin ng dalawang magagandang alaala. Bagamat pumanaw si Erlinda, alam kong maligaya siya. Tulad din ng pagiging maligaya ko sa piling ng aming mga anak. Ako po si Alberto at ito ang aking buhay. Tataglay lamang ng tao ang kahinahunan at katapatan. Kanilang makakamit ang walang kapantay na kaligayahan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Fidel Benamin, Bastana Villegas at June Ligaspi sa papel na Alberto. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito,
inyong maririnig ang kwento ng isang mabait na doktor na inukol ang buong propesyon sa tapat na pagbibigay serbisyo sa kanyang mga kalugar. Siya ay si Dr. Leyva. Isa akong family practice physician. Samantalang isa namang pediatrician ang aking asawang si Dr. Amor Leyva. Nakapwesto ang aming family clinic sa kabilang bahagi ng katapat naming estero na bago makarating ang mga pasyente ay kailangan pang sumakay sa isang banggang disagwan. Araw-araw mahaba ang pila ng mga gustong magpagamot sa aming klinika. Neng, ay magpapalista ako para magpagamot kay Dr. Leyva. May record na po kayo dito, Lolo? Oo. Sige po. Pakisulat po ninyo dito sa papel ang buong pangalan ninyo at address para mahanap ko po sa files ng mga pasyente ni Doc. Ito, Neng. Tapos ko na isulat ang pangalan ko at address sa papel na binigay mo. Sige po, Lolo. Maupo po muna kayo sa mahabang bangkong yun, ho. Pakihintay nyo lang po na tawagin ko ang pangalan ninyo kung kayo na po ang susunod na pasyente ni Doc. Social distancing lang po tayo sa upuan, ho. Oo, Neng. Sige, haba ng bangko eh. Salamat. Dok, Mali. 30 katao na pong mga pasyente natin na nakapila sa labas. Magka-cut off na po ba tayo? Oo. Kailangan kasi ko sa ospital mamayang hapon ha. Diretso ako roon pagkatapos kong manggamot dito sa klinik. Sige po, Dok. Bisuhan ko na lang ang mga pasyenteng bagong dating para sa schedule natin bukas ulit ng umaga. Yung health protocols ay ipatupad pa rin. Nasa paligid pa rin ang panganib ng Opo, virus. Dok. Mahigpit po ang pagbabantay ko sa may gate ng clinic. Good. May malaking bote po ng alcohol na nakalagay ron para sa hand sanitation ng mga pasyente. Ay maglagay ka na rin ng libreng face mask doon para sa mga pasyenteng nakalilimot magdala. Opo, Dok. Maglalagay po ako. Okay. Tao po! Tao po! Sino kaya yung matandang babaeng yun na nakalampag ang gate ng clinic? Parang may karga pa siyang sanggol, Ano pa naman ang ulan? Teka, ang mabuti pa, gigisingin ko si Manny para matingnan niya kung ano ang may tutulong sa matandang babaeng nasa gate. Oh, wala. Ano pong problema? Basta na kayo, pati ang apo nyo. Ang apo ko, kinukumbulsyon. Tumitirik na mga mata. Kailangan ko ng tulong ni Dr. Leyva para magamot ang apo ko. Parang awa mo na. Tawagin mo si Doktora. Pero tulog na po si Doktora, Lola. Boss, gisingin mo! Oh. Gisingin mo! Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Gisingin mo si Doktora. Ayoko mamatay ang apo ko. Ayoko! Lola, ayon sa mga resulta ng mga pagsusuri sa apo ninyo, may acute bronchitis siya. Kaya siya nilalagnat na mataas. Saan po ba nakukuha ang ganyang sakit, Doktora? Ay kadalasan po, sani ito ng virus na tulad ng sipon at trangkaso. Lumalabas din po kasi na mahina ang kanyang immune system. Pero wag na po kayo mag-alala dahil nabigyan ko na siya ng mga gamot na panlaban sa kanyang sakit. Kapag hindi na po siya nilagnat mamaya, pwede niyo na po siyang iuwi. Tatapatin ko na po kayo, Doktora. Wala po talaga akong
perang ipambabayad sa serbisyo nyo. Pati po sa mga gamot na ipinanlunas nyo sa apo ko. Ako lang po kasing mag-isa ang bumubuhay sa apo ko. Umaasa lang po kami sa pagtitinda ko ng kung ano-ano sa bangketa. Nasaan na po ang mga magulang ng bata? Aba sa edad niyong yan, mahihirapan na kayong mag-alaga sa kanya. Namatay po ang kanyang ina habang siya isinisilang. Ang kanya naman pong ama, na-hit and run sa highway isang madaling araw habang nangangalakal. Oy, ang lungkot naman po pala ng istorya ng buhay ng batang niya. Ay, huwag niyo nang alalahanin ng pambayad sa serbisyo ko. Pati yung sa mga gamot na binigay ko sa apo ninyo. Basta ang mahalaga, bumuti na po ang lagay niya. Payapa na siya nakatulog. Talaga po, Doktora? Oo. Hindi niyo na po ako sisingilin sa mga naging gastos ng apo ko rito sa klinik. Lola, may mga gamot po talaga kami nakareserba para sa mga pasyenteng nangangailangan. At saka, kung meron po kayong pangangailangan, kahit hindi sa gamot, pumunta lang po kayo rito sa klinik. Huwag kayong mahiyang magsabi. Ay, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sa sobrang pasasalamat ko sa inyo, Doktora. Napakabuti po ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagpalain po kayo, Doktora. Lolo, dito po. Akin na po ang mga reseta nyo. Mary, Dok? huwag mo lang singilin si Lolo, no? Ah, Yung mga inireseta kong gamot sa kanya, bigyan mo na lang siya, ha? Kumpletuhin mo, ha? Para maging kumpleto rin ang mga araw ng paggagamot niya. sige po, Dok. Ako na pong bahala sa mga gamot ni Lolo. Sige, excuse me. Iwan ko na kayo. Pero may konti naman akong perang pambayad sa ilang pirasong gamot, Ineng. Hayaan niyo na po, Lolo. Nakaugalian na po kasi ni Doc na hindi na pinagbabayad ng pasyente kapag follow-up check-up na lang po. Napakabait talaga ni Dr. Leiva. Kaya alam mo ba, Ineng, Ho, kasama siya lagi sa mga dasal ko. Hiling ko sa Diyos na sana bigyan pa siya ng malusog at mahabang buhay para mas marami pa siyang mga taong matulungan. Lalo na yung talagang mga nangangailangan. malingap po talaga mag-asawang doktor, Lolo. Yun po kasi ang advokasya nila. Ang pagkalinga sa kapwa. Ano yung pagkalabog na yun? Parang sa clinic room lang. Asawa ko lang galing, ha? Dok, Oh, si Doktora Neva po. Biglang nawala ng malay sa klinik. ano? Maputlang na po si Doktora. Dok, Diyos ko, ang asawa ko. Ayon sa medical data ni Dr. Leiva na ilabas ng ospital, may existing chronic condition siya ng chronic obstructive pulmonary disease Dok, bilang resulta ng COVID-19. Acute respiratory distress ang kanyang ikinamatay. itong mga nakaraan po kasi, Dok. Talagang ang dami nating naging pasyente rito sa klinik. Pero lahat ng pag-iingat, ginawa naman natin. Hindi ba, Manny? Para sa kaligtasan nating lahat, kailangan nating magpa-swab test. Wala tayong option kundi ang isara muna ang klinik hanggat hinihintay natin ang ating mga resulta. Sama na rin doon ang pagluluksa natin sa pagkamatay ni Doktora. Hello, sino po sila? Hello, Dr. Leiva. Kayo na po ba itong kausap ko?
Ako nga po, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Malaki po kasing kasalanan ko sa inyo, Dok. Ano? Sana lang po, mapatawad niyo ako. Hindi ko po kayo maintindihan. Sino ba ito? Si Lola Huling po, yung matandang babaeng nagdala ng akong umitirik na mga mata nung isang hating gabi. Yung sanggol na ginamot po ni Doktora Leiva. Opo, natatandaan ko nga. Nagising din po ako ng gabing yun na malakas ang ulan. Nakagustuhan ko po madugtungan ang buhay ng apo ko. Kahit alam kong positibo ako sa COVID-19, isinugod ko po siya riyan sa klinik niyo. Positibo kayo sa COVID-19 nang nandalin niyo rito ang apo niyo sa klinika? At kaya po ako tumawag sa inyo ngayon. Nakukonsensya po ako, Dok. Oh, Naniniwala po akong sa akin nahawa si Doktora. Ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi po, Doktor. Diyos ko. Alam mo bang natuwa ang mga taga-estero nang makitang binubuksan na natin ulit ang klinik, Manny? Oo nga. Hindi ko nga mailarawan yung pag-asang nakita ko sa kanilang mga mukha. Parang yung pag-asa rin na naramdaman natin nang mag-negatibo tayong lahat ni ng doktor sa swab test. Hindi natin maaaring ipagkait sa mga taga rito ang kanilang pangangailangan medikal. Doc, Oo, masakit man ang naging pagkamatay ng asawa kong si Doktora Leiva. Pero hindi yun dahilan para isa-isang tabi natin ang pangangalaga sa medikal na kalagayan ng ating mga kalugar. Wala rin dapat sisihin sa pagkamatay ni Doktora. Nasa maselang panahon tayo ngayon. Wala tayong kontrol sa mga maaaring mangyari. Kahit pa sa kamatayan. Malaki ang responsibilidad ng propesyong ito sa bawat buhay. At yun ang dapat nating ipagpatuloy. Malaking kakulangan sa buhay ko ang hindi ko inaasahang pagkamatay ng aking asawang si Doktora Leiva. Pero hindi sa kanyang pagkawala natapos ang aming sinimulang advokasya sa aming klinik. Sa yumao kong asawa, sa kanya ko natutuhan na ang tunay na pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling oras, tao o lugar. Higit sa lahat, dapat ay nanggagaling ito sa puso. Ako si Dr. Nelson Leiva at ito ang aking buhay. Wala nang hihigit pa sa paglikap natin sa ating kapwa, tulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili, dahil ang pag-ibig sa kapwa ay ang katuparan ng kautusan. Mga nagsiganaw, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Dr. Leiva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan,
Isa na naman kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni James. Gusto ko ng high school. Pero tagalinis lang ng sasakyan ang naging trabaho ko. 17 years old pa lang ako noon. Pero naging ama na ako. At dahil ayaw sa akin ng pamilya ni Nancy, nakitira kami sa aking mga magulang. James, mabuti dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay eh. Oh, bakit? Kasi si Junior. Inaapoy ng lagnat ang anak niyo, James. Ano? Oh, bakit hindi niyo pinainom ng gamot sa lagnat? Ginawa ko na yun. Kaso ayaw pa rin mawala ang lignat niya. Ay, naku. Palagay ko dapat nang madala sa doktor ang aking apo. Paano mo ba ito? Wala akong pera. 100 lang itong kita ko rito eh. Paano ng anak natin? Itatanungin ko ang tatay niyo. Baka sakaling may alam siyang pwedeng mahiraman natin. Nagkasakit pala apo ko. Noong isang buwan yung bunso. Ngayon naman si Junior. Opo, Nay. Sabi ng doktor kaya ganun dahil kulang sila sa masusustansyang pagkain. At malamang tulad ng dati, ipinangutang uli ni Naneli at Dante ang pagpapagamot sa bata. Wala po kasing pera si James. Ay, kailan ba naman nagkaperang washer na yon? Washer na nga lang ang trabaho, tamad at may bisyo pa. Nay. Nagulat ka, no? Dahil alam ko ang bisyo niya. Ikaw nga, anak. Tigilan mo na ang pagiging tanga sa lalaking yon. Iwan mo na siya. Umuwi kayo ng mga apo ko sa bahay. Tapos, magtrabaho ka. Mahal ko si James, Nay. Ay, lintek na pagmamahal yan. Hindi mo maibibilihan ng pagkain, lalong hindi maipambabayad sa doktor. Ayoko rin pong mawala ng ama ang mga anak ko. Kung gaya din lang ni James ang ama nila, mabuti nga, wala na lamang silang ama. Anak, manong gumising ka na. Magsikap ka habang bata ka pa. At huwag mong sayangin yung buhay mo sa walang kwentang James na yon. Ano? Gusto mo maging runner ako ni Bonjo? Oh, James naman! Ano ba pumasok sa isip mo? At pati ako gusto mong idamay dyan sa bisyo mo. ang arte mo naman. Ikaw din na iniisip ko, kaya inialo ko ang trabaho ito sa'yo. Dito kikita ka agad na walang hirap. Bababantayan pa ang mga bata. Kasi hindi mo kailangan magbabad sa trabaho eh. Kapag naibigay mo na yung shabu at nabayaran ka na, wala na. Tapos na trabaho. Ayaw mo nun? Pera agad. Ano ba yung kinagagalit nyo? Buti nga kumikita na lang maayos si Nancy. Gago. Bakit niyo ko sinuntok? Dahil baluktot ang katuwiran mo. Hindi mo dapat biniyo ang asawa mo sa ganong masamang trabaho. Ikaw ang dapat magtrabaho. Magsikap para sa pamilya mo. Hindi yung paggawa-gawa lang ng bata at pagsabu-sabu ang alam mo. Wala nga po ang mapasukang trabaho eh. Kasi nga, tamad ka. Anak. May video pa. Anak, magbago ka na. Iwan mo na ang bisyong yan. Habang hindi pa huli ang lahat. Puro kayong pintas! Alis na lang kami rito! Parang hindi nyo na kami mapakailangan! Bumalik ka rito. Oy, James! Hindi pa tayo tapos! Naku, ano bang dapat natin gawin para magbago ng batang yon? Ano? Napakawalang hiya talaga ng anak mo, Nelia. Binuyo na nga niya ang anak ko sa masamang trabaho. Inalayo pa sa atin. Malaing toon niya. Masakit din sa loob namin ni Dante ang ginagawa ni James sa kanyang pamilya. Pero ayaw talaga niyang makinig. Ay, sana pag natokham siya, huwag mapasama anak ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, malaing toon niya. Dahil pag nagkataon, kahit patay na si James, hindi ko pa rin siya mapapatawad.
Ay, Diyos ko po. Ano ka ba naman, Dante? Nakakagulat ka naman kung magbukas ng pinto. May masamang nangyari sa manugang natin, Elia. Bakit? Ano nangyari kay Nancy? Hinuli ng mga pulis sa ako nagbebenta ng sabo. Kasalanan ko. Kasalanan ko, Nancy. Kaya ka nakakulong dito ngayon. Patawarin mo ko. Patawad. Sabi ng mga nakausap ko, 3 taon daw ako makukulong. Oo. Gagawa ko na paraan para makalaya ka rito. Nancy, hindi kita dapat ibinuyo sa ganong trabaho. Kasalanan ko. Huwag mong pababayaan ang mga anak natin, James. Pakiusap. Sikapin mong mapalaki sila ng maayos. Oo. Oo, Nancy. At hihintayin namin ang iyong paglaya. Abay, wala pala rito ang mga anak mo, James. Mang Martin, iniuwi ko muna sila sa mga magulang ko. Hindi ko po sila maalagaan dahil naglilinis po ako ng mga sasakyan. Nag-aaral pa rin po akong mag-welding. Aba, maganda yan. Sa pinapasukan ko, nangangailangan ng mga welder. Maaari kitang maipasok doon kung gusto mo. Talaga po, Mang Martin? Oo. Sa loob ng halos 1 taon, nakita ko naman talagang nagbago ka na. At iniwan mo na yung droga. Totoo po. At ngayon ko po napatunayan na pwede pa rin magbago ang isang adik. Nasa sa kanya lang yun. Tama. Papansin ko nga hindi ka na rin umiinom ng alak. Lahat po ng bagay at gawaing makapagtutulak sa akin para muling magsyabu. Iniwan ko po, Mang Martin. Mabuti yan. Hayaan mo. Isasama kita sa pagbalik ko sa Saudi. Look, maraming salamat po, Mang Martin. Oh. Napakalaking tulong sa amin ang gagawin po ninyo. Hindi ko po sasayangin ang tulong ninyo. Pangako po yan. Balae, kumusta naman ang pag-aaral ng ating mga apo? Ay, ayos naman balaing Tonya. Matataas ang mga marka nila. Ah, kakatuwa naman. Galing nga pala kami kay Nancy nung 1 linggo. Ay, kumusta anak ko, Balaing Dante? Tagal na akong hindi nakakadalaw sa kanya dahil nga, ayun, nakakapos kami. Malapit na siyang lumaya, Balae. Yun ang balita niya. So, salamat naman. Madalas ko na rin siya makikita. Kahit naman madalas ko siyang pagalitan noon. Mahal ko naman ang anak kong yun. Oo naman, Balae. Alam namin yun. Hindi naman porke kinagagalitan ng anak hindi na siya mahal ng magulang. Madalas, kaya tayo nagagalit dahil ibig nating maituwid sila ng landas. Sana naman sa pagkakataong ito, maunawaan na tayo ng ating mga anak. Ay, palagay ko naman ay naiintindihan na nila tayo. Kasi nagbago na rin si James namin. Ay, may package nga pala siya para sa atin. Sandali ha. At kukunin ko ang para sa iyo. Nanay Nelia! Nancy! Oh, narito ka na. Ibig sabihin, malaya ka na. Opo, Nanay Nelia.
Oh. Hindi na po ako nagpasundo sa inyo para masurpresa kayong lahat. O si James, alam niya ba ito? Nasa abroad pa rin kasi siya. Naisulat ko po sa kanya ang ukol dito. Ay, mabuti naman. Alika sa loob na ko. Matutuwa ang mga anak mo kapag nakita ka. Sabik na rin po ako mayakap sila. Ay, Dante! Dante! Tawagin mo yung mga apo natin. Naririto na si Nancy! Malaya na siya! Nasaan na kaya si James? Bakit hindi ko siya makita? Nancy, narito ako. Si James! Ayun ang asawa ko! James! Nancy! James! Kita rin tayo ulit. Oo, matapos ng 4 na taon. Ngayon magkakasama na ulit tayo. Hindi ako makapaniwala. Para ako nananaginip. Magbabago na ang lahat sa buhay natin, mahal ko. Papahuy ako sa mga pagkakasala ko sa iyo. Maayos na ang buhay namin ngayon ni Nancy. At sa awa ng Diyos, ay napag-aaral namin ang aming 2 anak. Patuloy pa rin ako sa pag-abroad para mapaghandaan naman ang pagka-college ng aming mga anak. Sana po, kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si James. At ito ang aking buhay. Kung magiging malambot lamang ang puso ng bawat tao at paiiralin ng tama, mababawasan ang suliranin ng lipunan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jonel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz at June Martin Legaspi sa papel na James. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Noel. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. At nang maulila kami sa mga magulang, ng ibang bansa ako upang mapag-aral ang aking mga kapatid. Hindi naman nila ako binigo. Kuya Noel, nagustuhan mo ba yung gift namin sa'yo? Oo naman. Kaya lang, ang mamahal ng binili nyo. Ikaw, cellphone. Itong si Fred, laptop. At ang bunso nating si Lorna, relo. Okay lang yun, kuya. Magagamit mo naman lahat yan. Tama. At saka love ka namin. Kaya natural, magandang ibibili namin sa'yo kahit na mahal pa yun. Baka naman magalit sa inyong asawa nyo. Malaking halagang ginastos nyo. Naganda pa kayo ngayong birthday ko. Ay, okay lang kay Danny yun. Hindi naman niya ako makikilala kundi dahil sa'yo. Wala rin problema sa misis ko, kuya. Mabait at understanding yun. Basta ang gusto namin, mapasaya ka ngayong birthday mo. Oo. Ay, wait mo lang ha. Meron pa kaming isang surprise sa'yo. Ano naman yun? Basta, lalo ka magiging happy dito. Ay, baka kung anong kalokohan yan. Ay, di ako kasama dyan, kuya. Uy, ano ka ba, Fred? Huwag mo ako ilaglag. Ikaw nga itong gusto mo rin ang gagawin ko eh. Kunyari ka pa dyan. Ano nga kasi yun? Basta, wait mo na lang.
Na-bad trip si Kuya doon sa babaeng pinakilala natin, Fred. Mukha daw malandi. Ay, clean ang damit. Kita pa yung cleavage. Kasi bakit namang ganong klaseng babae yung pinili mo? Hindi ko naman alam na sobrang modern siya, ate. Pinakilala lang siya sa akin ng isang barkada ko. Dahil maganda. Kaya naisipan kong ireto kay kuya. Kaya tuloy sabi niya, wag na natin siyang ihanap ng mapapangasawa. Dahil kung talagang itinakda raw ng Diyos na makapag-asawa siya, mangyayari yun. Kahit hindi maghanap. Pero 42 na siya. At tayong lahat may asawa at anak na. Sundin na lang natin siya. Baka nga may ibang inilaan para sa kanya ang Diyos. Ay, salamat. Dumating na kayo. Nasa na si Lorna, Kuya? Umalis na. May meeting pa raw siya eh. Dinala lang dito yung hinihingi ko. Kayo, dala niyo na ba? Oo, kuya. Nandun sa kotse ko. May dagdag pa yun, ha? Dahil nangalap din kami ng tulong sa mga kaibigan namin. Ganon? Totoo yun, kuya. Kaya mas marami ang may pamimigay mong donation ngayon sa mga napinsala ng bagyo. Mabuti kung ganon. Dadaling ko na lang ang mga nakalap natin sa foundation ni Sir Adriel. Sino yun? May-ari ng isang malaking foundation na tumutulong din sa mga nangangailangan. Kailan ko lang sila nakakilala ng misis niya eh. Pero magandang record nila ayon sa pagsisiyasat ko. Gusto mo ba samahan ka namin doon? Oo nga. Para hindi ka masyadong mahirapan. Ay, naku, maraming salamat sa donation yung magkakapatid, ha? Malaking tulong ang mga yun sa gagawin naming lingap sa mga napinsala ng bagyo. Lagi talaga kami nagdo-donate, Sir Adriel. Thank you. At itong kuya namin ang nangunguna dyan. Ay, siya nga pala, Adriel na lang ang itawag niyo sa akin. Alisin niyo na eh, sir. Ha? Ay, okay. Para naman maging magkakapalagayang loob tayong lahat. Okay, Adriel. Ay, thank you. Kung ano man ang maaari pa naming itulong, tawagan mo lang ako at handa akong tumulong. Naku, salamat, Noel. Adriel, may gusto lang sana akong itanong. Ano yun? Sige. Ano ba ang pangalan ng social worker ninyong maputi at mahaba ang buhok? Maputi. Yun si Janet. Janet? Janet. 10 years na siya rito sa foundation namin. Ganun ba? Oo, siya ang head ng mga social worker namin. Fred, maniwala ka. Malakas ang kutob ko eh. May gusto si Kuya kay Janet. Iba kasi yung mga tingin niya. Okay lang sana, Ate Aida. Kaya lang ano? May kapansanan siya. O ano naman? Mabuti nga siya kahit may kapansanan. Nagagawa pang tumulong sa kapwa. Kung sa bagay. Ang inaalala ko lang naman baka siya pa ang alagaan ni Kuya. Hindi naman siguro. Kaya naman niyang kumilos eh. Nakita naman natin yun, di ba? Oo. O di ibig sabihin, ate, okay lang sa'yo para kay Kuya ang Janet na yun. Alam mo, para sa akin, kung saan liligaya si Kuya, susuportahan ko. Dapat ganun din kay ni Lorna. Matagal ka na pala dito na Adriel, Janet. Ay, opo, Sir Noel. Stay in ho kami ni Joyce. Mabait naman ho sila, kaya hindi na ho ako umalis pa dito. Janet, pwede sana Noel na lang itawag mo sa akin. Para naman maging magkaibigan tayo. Sige, Noel. Salamat. Buti hindi ka nahihirapan sa trabaho mo kasi... Kasi, may kapansanan ako? Oo. Naisip ko parang ang hirap nun.
Dahil pupunta kayo sa iba't ibang lugar, ganyan ka. Nung bata pa ako, kapag nakikita ko ang kalaro ko na kailangan ng tulong, tinutulungan ko. Tapos sumasaya ako. Dahil kahit pilay ako, nakakatulong ako. Kaya mula noon, pinangarap ko ng makatulong. Kaya nga social work ang kinuha ko. Nakaka-inspire ka talaga, Janet. Palagay ko, mapapadalas ang punta ko rito dahil sa'yo. Bakit naman hindi mo uli hinarap si Noel, Janet? Oo nga, girl. Malungkot tuloy siyang umalis. Dapat kasi, hindi na siya nagpupunta rito eh. Tsaka, huwag na rin siya magdala ng kung ano-ano. Alam mo, palagay ko, gusto kanyang ligawan. Yun din ang feeling ko, Sir Adriel. Oo. Bakit naman niya ako liligawan? May kapansanan nga ako. Hindi ako bagay sa kanya. Aba, Janet, wag. Huwag kang mag-iisip ng ganyan. Oo nga, friend. Hindi porkit may kapansanan ka at niloko ka ng 2 dati mong nobyo, hindi ka na bagay sa kahit sinong lalaki. Tama si Joyce. Hindi hadlang ang kapansanan sa tunay na nagmamahalan. Tandaan mo yan. Noel, sinabi ko na sa'yo. Tigilan mo na ang pagpunta rito. Iba na lang ang ligawan mo. Janet. Malinis ang hangarin ko sa'yo. Wala na akong balak mag-asawa eh. Bakit naman? Yun ang pasya ko. Dahil ba sa 2 beses mong kabiguan? Paano mo nalaman ng tungkol doon? Sinabi sa akin na Adriel at Joyce. Bihira naman sila. Huwag sana magalit sa kanila. Akong nangulit. Kaya napilit ko silang magkwento sa akin. Janet, katulad mo, 2 ulit din akong nabigo sa pag-ibig. Ipinagpalit ako sa iba ng mga naging nobya ko. Akala ko nga, hindi na ako makakapag-asawa. Pero dumating ka. Sa panahong hindi ko inaasahan, kaya naisip ko, baka tayo ang itinadhana. Pero, Noel, kasi baka magkulang ako sa'yo. Baka hindi kita maasikaso dahil sa pansanan ko. Tanggap ko kung ano ka at maging ang kaya mong ibigay. Hindi rin naman ako perpektong tao. Kaya wag mong gawing hadlang sa ating dalawa ang iyong kapansanan. Kumusta ka na, Janet? Okay naman. Bakit kayo na pa rito, Aida? Fred? Pinasyalan ka lang namin para makakwentuhan. Kung tungkol sa kuya niyo ang sadya niyo. Hindi na kami magkakaila. Oo. Mahal ka ng kapatid namin. At malinis ang layunin niya sa'yo. Sana, bigyan mo naman siya ng chance. Inililigaw niyo ba siya sa akin? Napakabuting kapatid ni Kuya Noel. Kung hindi dahil sa kanya, malamang, hindi namin naabot ang pangarap naming magkakapatid. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan para sa amin. Kaya naman, ngayong muli siyang nagmahal, gusto namin siya tulungan para maging maligaya na siya. Janet, bakit malungkot ka? Wala. Alam ko, kahit hindi mo sabihin. Dahil kay Noel, ano? Kasi 2 weeks na siyang hindi nagpupunta rito. Siguro napagod na siya sa panunuyo. Nagsawa na. Pati mga kapatid niya. Kaya lahat sila wala na. Ikaw naman kasi. Mahal mo naman siya. Pero hindi mo pa sinagot. Dahil nga natatakot ako muli masaktan. Baka hindi ko na makaya. Pero mahal mo rin siya, hindi ba? Oo. Pero wala na naman siya. Narito pa rin ako, Janet. Si Noel, nasa likod pala natin. Noel?
Kanina pa ako dito sa likuran nyo. At narinig kong lahat ng sinabi mo. Janet, magpapakasal kagad tayo para mawala ng pag-aalala sa puso mo. At ipinapangako ko sa'yo, magiging mabuting asawa ako. Ngayon ay kasal na kami ni Janet. Maligayang nagsasama at hinihintay ang pagdating ng ikalawa naming anak. Sana po'y inyong naibigan ang aking kasaysayan. Ako po si Noel at ito ang aking buhay. Hindi mahadlangan ng ano paman ang tunay na pagmamahal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Junel Benamin, June Martin Legaspi, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz sa papel na Noel. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento ang kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Dondi. DJ ako sa isang radio station sa aming probinsya. Mahirap lang kami. Kaya naman talagang tuwang-tuwa si Itay nang mapasok ako sa trabaho nito. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Monica, para sa akin ang lelong ito. Oh, yes, Dondi, my love. Pero, my love, ang mahal nito, ang mahal nito. Oh, it's okay. Alam mo naman, handa akong gumastos kahit magkano. Basta para sa'yo. Ang sweet mo talaga. Oh, because you always make me happy. Oh, Dondi. Oh, kung wag ka na lang kayo mag-program ngayon, sumama ka na lamang sa akin, ha? Naku, pero napapadalas na ang pag-absent ko eh. Baka naman magalit na sa akin yung program manager namin. Don't worry, my love. Monica. Ako mismo magpapaalam sa iyo sa kaibigan ko, station manager nyo, para hindi makapalag ang program manager nyo. Hating gabi ka nang umuwi, anak. Nakita ko nihatid ka ni Monica. Opo, Itay. Sinundo niya ako sa station. Siya rin bang nagbigay sa iyo ng mamahaling relungan? Opo. Anak, mali ang ginagawa mo eh. Huh? Dalawang babaeng niloloko mo. Si Emmy na matagal mo ng nobya at si Monica. Ginagawa mo siyang sugar mommy. Itay, hindi ko naman po sinadya ito eh. Nagkagusto siya sa akin. At ginagastusan ako. O kasalanan ko ba yun? Hindi naman, kasalanan diba? mo pa rin, anak. Kasalanan mo pa rin. Dahil sinasamantala mong pagkahibang na sa'yo. Putulin mo ng relasyon nyo. Habang hindi ka pa napapaha. Kung hindi pa kita pinapunta dito, di mo ko dadalawin. I'm sorry, Emmy. Naging busy ako sa station eh. May dalawang kasama ako na nag-leave, kaya yun, ako ang isa sa pumalit sa trabaho nila. Baka naman naging abala ka lang sa mga listener mo na naloloko sa'yo. Ito naman, hindi naman totoo yan. Di ba sabi ko sa'yo, nagbago na ako. Sana nga, Dondi. Totoo. Kasi honest naman ako sa'yo eh. Mula nung maging tayo. Sana maging tapat ka rin sa akin.
Nandi, Uy, may bisita ko doon. Nandun sa lobby. gano'n? Ay, sino? Ay, Jack, hindi si Monica yun dahil pag nagpupunta rito yun, hindi naghihintay yun sa lobby. Isa sa maraming mong tagahanga, pare. Listener mo. Nympha ang pangalan. Uy, Nympha. Ganda ng pangalan, ha? Maganda rin siya, tol. Oh, Bilib talaga ako sa iyo. Iba talaga pag gwapo na, may maganda pang boses. ikaw talaga panayang puri mo sa akin, ha? Parang hindi ka gwapo, ha? Okay, sige, mamaya. Libre kita sa merienda, pre. Ayos yun. Pero dapat ngayon, puntahan mo na yung magandang chick na naghihintay sa iyo. Sobrang saya ko talaga, DJ Dondi. Dahil sumama ka sa akin mag-dinner. Yan naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang mapasaya ka ngayong birthday mo. You know what? Hindi ka lang basta gwapo at maganda ang boses. Kind, sweet, and gentleman pa. At ikaw naman, ang ganda mo. Di bagay tayo. Baka naman magalit ang BF mo. I'm single, Dondi. Kaya, pwede tayo. Honey, I have to go now. Ha? Ano ba yan? Oh, Ang bilis naman ng oras, Oo nga kasar. di ba pwede naman tayong magkita ulit next time, ha? Dondi, honey. Ano kaya kung magsama na tayo? Ano? O bakit? Ayaw mo? Hindi naman. Naisip ko lang kasi, baka magalit ang mga anak mo. Okay, ma, you don't have to worry. May sariling buhay na sila sa States. Hindi nila tayo pakikialaman. Oh, no, bayag ka na. Teka. Bakit bigla mo namang naisip yan? Ayoko na magkahiwalay tayo, Dondi. Tsaka isa pa nagsiselos ako sa mga babae nagkakagusto sa'yo. Kaya para hindi ka na nila makuha sa akin, naisip ko yun. O ano, papayag ka na. Ang sama mo, Dondi. Niloko mo na naman ako. May kinakasama ka na palang mayamang matanda. Kung hindi pa kita sinubaybayan, hindi ko malalaman ang mga kalukuhan mo. At may karelasyon ka pang isang mas bata sa'yo. Sinaktan mo na naman ang damdamin ko. At tatlo pa kaming niloloko mo ngayon. Sayang lang ang pagmamahal at pagkakataong binigay ko sa'yo, Dondi. Hindi ko na makakaya to. Ayoko na. Pre, ang ganda ng chikot mo. Lalo ba akong gumugwapo? Oo, tol. Marami na naman chika madadapa sa iyo niyan. Binili ba para sa iyo yan ni Monica? Oo naman. Pre, hindi naman ako makakabili ng ganito kamahal na car. Sakita lang natin dito, di ba? Oo nga. Ang laki na ng gastos ng matandang museo. Alam mo, parang Ricky, pinakikinabangan naman niya ako ha? Napaliligaya ko siya. Lalo na nga ngayon, magkasama na kami. Uy, paano si Emmy? Biglang ganyan ang reaction mo. Nakipag-break na siya sa akin eh. Nabisto niya ang tungkol kina Nympha at Monica. Ganun ba?
Pre, matanong nga kita. Sino ba sa tatlo ang mahal mo? Si Monica, si Nimpa o si Emmy? Eh, siyempre, si Abby, pare. Siya ang long-time girlfriend ko. Sina Niva at Monica. Pastime lang ang mga yon. Mahirap yan, pre. Hindi lang 2 ilog ang pinamamangkaan mo eh. 3 pa. Baka lumubog ka niyan. Hindi ka makapagkakaila, Dondi. Ilang beses ko na kayo nakita ng nimpang yon. Ano? At sinusubaybayan mo pala ako? Oh! May karapatan akong gawin yon. Nagsasama tayo. Monica, sinimpa. Isa lang siya sa mga tagapakinig ko. Kaya pinagbibigyan ko. Kaya niyayakap mo, hinahalikan mo. Monica, Hindi ako tanga. Minahal kita, ginastusan. Tapos ganito pa gagawin mo sa akin. sinusumbatan mo ba ako? Ah! Dahil lahat binigay ko sa'yo. Maging maligaya ka lang. O bakit? Pinakikinabangan mo na naman ako, di ba? Dahil ikaw na rin ang nagsabi na paliligaya kita. Kaya amanos lang tayo. Yaka. Sinampal mo ko? At hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo dahil sa panluloko mo sa akin. Ako kong malit na bote. Ibubuhos ko sa'yo Monica! ito. Bagay sa'yo doon. Masira ko. Bakit mo naman ginawa yun sa anak ko, Monica? Dapat lang sa kanya yon. Manluloko siya. Hindi makontento. Sana hiniwalayan mo na lang siya. Para ano? Para maging malaya siya? Hindi, Mang Homer. Dapat sa kanya parusahan. Kaya ginawa ko yon. At kung dahil doon makukulong ako, handa akong tanggapin yon. Mabawasan lang ang matulad niya dito sa mundo. Naanak ang pagkain mo. Halika't susubuan na kita. Yung kumain tayo. Anak, lagi mo na lang ginagawa ito. Masamang madalas na magpalipas ng gutom. Gusto ko lang mamatay tayo. Huwag mo sabihin yan. May kabuluhan ka pa dito sa mundo. Kasalanan ko, Itay. Kasalanan ko kaya ako sinapit ito. Hindi ako nanganig sa iyo. Ngayon wala na lahat ng mga magagandang katangian ko. Ang mga ilagaan sa akin, Itay. Wala na. Napakasakit ng ibinungas sa akin ang pangyayaring yun. Nasira na ang mukha ko. Nabulag pa ako at nawala ng trabaho. Ngayon ay narito ko. Tinutulungan ni Itay para muling makapagsimula at matanggap ang aking kapansanan. Ako po si Dondi at ito ang aking buhay. Hindi dapat na gamitin ang magagandang katangian para sa pang-aabuso at panlalamang upang huwag masira ang magandang sinimulan. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Dondi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Muti.